Okay, kamusta po sa lahat ng sumusubaybay dito po sa ating YouTube channel, dito po sa Doc Aga Magpanwa. At tayo po ay may bago na namang pag-uusapan ngayon. Well, ito po ay isang update nung nakaraan po ng pinag-usapan natin about sa salary po ng ating mga guidance counselor. Pero ngayon ang pag-usapan natin ngayon, yung update po natin sa naipasang batas na po. Actually, napasa na naman talaga siya, no? Ah, Bali yung sabi ko nga nung nakaraang video natin ay hinihintay na lang natin yung pirma ng ating presidente o ng ating president na si Bongbong Marcos. Pero ngayon ay napirmahan na. Okay? At yan po yung update po natin, no, about dito po sa Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. So yung Republic Act 12080. So yan po yung ating pag-uusapan. At ito po yung update about dun sa about dito sa usapin patungkol dito, no. At ngayon po ay mas maganda ang mas maganda ang ginawang batas about dito sa napirmahang batas kasi alam naman po natin magiging guidance counselor ka, kailangan ay graduate ka siyempre ng bachelor related sa psychology o related sa social work o related sa guidance counseling. Then pagkatapos mo ng bachelor mo, kukuha ka pa po ng master. So dapat related din, o dapat ang master mo ay psychology, social work o guidance counseling. Pero ngayon ito nasa binabang sa binabang ginawang batas at sa napirmahan na, yun ang maganda, no, approved na, napirmahan na. So ito po yung i-update po natin. So sabi rito, yung mga merong bachelor's degree, sabi nga dyan dito, no, bachelor's degree holder can now qualify to be school counselor associate. So ibig sabihin kahit di mo pa natatapos ang iyong master degree sa guidance counseling, psychology o social work, ay pwede ka nang maging school counselor. Okay? So associate ka muna nito. So sabi niya basahin natin itong mga nakalagay po dito. So ito po ay very reliable source at ito po ay actually ito po yung sa school namin na naipasa. So kaya reliable siya dahil galing mismo to sa kinaukulan, okay, o sa DepEd. So sabi rito, bachelor's degree in guidance and counseling or psychology. So ibig sabihin lahat ng graduate o bachelor ng guidance and counseling, pati psychology, tapos kahit anong bachelor's degree, pero kailangan with 18 units of course in guidance counseling or psychology. Pero dapat tatanggapin ka naman bilang isang, kung mag-apply ka bilang isang school counselor associate, kailangan meron kang 18 units. So kahit ibig sabihin kahit anong bachelor mo, pero dapat meron kang 18 units ng 18 units ng psychology, guidance counselor o any related na kurso para sa posisyon na ito, no? Sabi nga diyan, yan nga, kailangan may bachelor degree ka with at least 18 units of course of behavioral science including 200 hour of supervised internship experience on guidance counseling. So yan po yan, no. Sa new position na ito, tsaka yung salary grade, no, i-update na rin po natin yung about patungkol dito, no. Yung school counselor associate 1 ay may SG salary o salary grade na 11 po, no. Okay? Tapos yung school counselor associate 2, meron siyang SG salary grade 12. Tapos sa school counselor associate 3, meron siyang SG 13 o salary grade 13. Tapos sa mga school counselor associate, meron siyang o school counselor associate 4, meron siyang SG 14. Pagdating naman sa school counselor associate 5, meron siyang SG 15 o salary grade 15. So yan po yan, no, sa may mga bachelor's degree. So puntahan naman po natin yung no, yung merong mga master's degree. Kasi makikita natin doon ay so parang hindi ko siya na hindi ko yata siya na download. Okay, ganito na lang, no. So pagkaalam ko diyan sa may master's degree.
So hindi na natin masyadong elaborate yung patungkol doon kasi parang hindi nasama dito sa ating ano no, sa ating nakuwang source no, ay mas malaki yung opportunity ng mga may master sa psychology at guidance counselor. So mas malaki yung sahod po nila no. Siguro i-topic natin na yan sa susunod yung may mga master's degree na ah, degree pag nag-apply silang bilang counselor. So, mas malamang mas maganda yung kanilang opportunity. Pero ngayon ang kagandahan ngayon, hindi mo na kailangan ng masters para maging school counselor ka. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung may master ka, o lalo na pag may doctorate ka, para mas malaki yung iyong ah, makuha na salary grade. So, siyempre, yan naman talagang ini-aim talaga natin lahat na kaya nga tayo yung continuous learning natin, nag-aaral tayo sa graduate school para mas tumaas po yung ating value o mas mataas yung ating kumbaga sa mga artista no yung TF talent P no so sa mga model ganyan ano pero yan po so siguro yung master at doctorate siguro sa next time na lang natin pag-usapan yung mga salary grade nila pero ngayon ang kagandahan ngayon ay may pagkakataon na o lalo na yung mga nag-aaral pa ng mga master's degree na hindi pa tapos. So, siyempre, antayin pa po nila yung makatapos sila ng 2 years o yung mga nasa second year na kailangan pa nila ng 1 taon para matapos nila yung kanilang master's degree para makapag-take sila ng board exam para sa maging registered guidance counselor o registered psychologist sila. Pero kagandahan ngayon ay hindi mo na kailangan antayin yun, no? So, maganda yung inano ni Anggara, no? Na pwede naman sila maging school counselor para matawag dito, mapunuan yung kakulangan sa ating mga counselor sa ating eskwelahan. So, hayaan muna natin silang ma-qualified, no? Bilang school counselor tapos antayin na lang yung kanilang matapos yung kanilang master's degree uh, at antayin raw yun. Pero habang inaantayin matapos yung master's degree nila sa psychology, yung guidance counselor, ay hayaan silang makapil o makapuno dun sa kakulangan. Actually, 4,000 yung kakulangan sa buong Pilipinas na kailangan punuan sa plantilla. So, meron mga plantilla, no? Kulang lang ng mga magpipil dito sa posisyon bilang isang counselor o school counselor. So, tingnan pa po natin yung ibang mga update dito, no? Sa ating topic dito, no? So, sabi rito, meron ding ano rito yung update natin dito, yung establishment of care center in every school. So, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na care center in every school. So, sabi dito sa RA 12080, sabi diyan, mandates the Department of Education, mandato sa DepEd, no? To establish and maintain a care center in every public basic education schools as well as ensure their establishment and maintenance in private basic education school. So dito ay kailangan po i-establish yung tinatawag na care center sa lahat ng public basic education school, no? At kasama diyan sa batas na ito ay yung pag-establish at pag-maintain ng maintenance, sabi diyan, in private basic education school. Sabi rito, care center shall deliver school-based mental health services that are required in the fulfillment of the following function. So dito ay kailangan ma-deliver to, no? Yung serbisyo para sa mental health, okay, sa lahat ng care center, no? So number 1 dyan sa magiging function nila ng tinatawag nating care center, develop a localized school-based mental health program. Pangalawa, render counseling when the center has a school counselor or facilitate referral to the school division counselor when the school only has school counselor associate. Pangatlo, maintain a comprehensive record of counseling session. Pang-apat, engage and provide support to parents, substitutes, and other concerned stakeholder in improving school behavior, ensuring the academic success of learner. At yung panlima, other function and activities with a pure view of guidance and counseling. So dito din ang kagandahan po dito sa batas na naipasa at pinirmahan na nga again ng ating Presidente Bongbong Marcos
ay yung about sa creation of school division counselor. So magkakaroon na po ng tinatawag nating school division counselor for every SDO. Sa lahat ng school district office ay magkakaroon na po ng school division counselor. So, school counselor and counselor associate for every school. The school division counselor will head the mental health and well-being office in each school division office. So dito, for example sa SDO nga no, meron tayong tinatawag na sa school division office, meron tayong tinatawag na school division counselor. Tapos sa baba niya, so siyempre, yung mga school counselor po. So ayan po yan, no. Then dito sa ano nga to, sa batas na ito, sa Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act, ito po yung nakapaloob din dito, no. Implementation and strengthening of school-based mental health program, o yung pag-implement ng programang ito sa pagpapatibay ng school-based mental health program para sa ating mga kabataan o kahit dun sa mga lahat ng empleyado dun sa loob ng paaralan. So sabi rito, this is to promote and ensure the mental health and well-being of all learners in all public and private basic education schools, including those under the alternative learning system. So kasama din po dyan yung sa ALS, no? Mga ALS na estudyante. The program shall be developed in consultation with the learners, their parents, and parents' substitute. Number 1 dyan, dito po ay may screening po, evaluation, assessment, and monitoring. Then, pangalawa, mental health, first aid. Pangatlo, crisis response and referral system. Pang-apat po yung mental health awareness and literacy. Panlima, emotional development and preventive program. At yung pang-anim po yung other support service po. At ito naman po, kasama rin po dito sa batas na ito, yung sa Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act, yung establishment of mental and well-being office in every school division office. So magkakaroon po ng well-being office o mental health and well-being office sa bawat SDO o school division office po. So headed by school division counselor, this office will provide a general framework for mental health and well-being programs. So si school division counselor, siya yung magpupuno o magiging head po dito sa programang ito, no. It will also, sabi diyan, una, review, revise, and approve the mental health and well-being programs submitted by schools. Okay? Pangalawa, conduct periodic visit to the school under its jurisdiction. Pangatlo, provide technical assistance and counseling service to learners. At yung panghuli, ensure that relevant training and capacity building is conducted for personnel of care center. So, yan lamang po yung ating update ngayon, no. Maganda nga to na napirmahan na at okay na, ayos na. Dahil ibig sabihin may pagkakataon na yung wala pang license na mga counselor o yung mga tinatawag nating aspirant guidance counselor. So mabibigyan sila ng pagkakataon habang tinatapos nila yung masters nila na may apply na kagad yung natutunan nila sa kanilang bachelor at sa kanilang continuous learning sa graduate school. So magkakaroon din sila ng experience pagdating dito. So magandang balita to, at sa susunod pag-uusapan naman po natin yung other topic doon sa tawag yan sa guidance counselor, na kung saan yung salary pa rin ng ating guidance counselor sa master level naman yung pag-uusapan natin. So with that, maraming salamat po at see you po sa susunod na ating YouTube channel. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po sa ating YouTube channel dito po sa Doc Aga Magbanwa. Please like and hit the notification button at share nyo na rin para lumawak po yung ating mga makakapanood ng ating mga video regarding sa psychology at guidance counselor. So with that, maraming salamat and thank you po sa ating lahat.